gipa-increase no sa atong dakbayan sa Davao. Doon naman guy usa ka hungihong no nga dunay nag-file inig petition ug atong pangutan-on kung unsa ang nahimong desisyon sa korte niining maong petisyon batok niining pag-increase no sa real estate tax dinis dakbayan sa Davao nga atong nasayran nga murag 3,000 or more than percent no ang ilahang gipatumaw nga increase sa maong real estate tax. Pangutan-on siguro nako balik si Ver regarding niini kung unsay kamatuoran niining maong ruling, Sir Ver. Ang natanggap naming news sa news desk before I went to this program is that there was already a ruling from the Regional Trial Court about the case emerging from the controversy last year in the implementation of increased real property taxes. Ibig sabihin, last year, katong niaging tuig, ang syudad sa Davao na i-introduce na dungagan ang taxes, ang buwis sa mga yuta, sa mga taga-Davao. Kung tagiya ka sa yuta, bayad ka manggod kada tuig, kanang gitawag na real estate taxes. Ipasaka up to 3,900%. Almost times 4. Meron times 2, may times 3, depende kung anong kategory. Nahimo na kay ang classification sa mga yuta, kay tungod ni Asenso naman ng Davao, nabutangan ng ugdalan, giusab nila ang kategory o pataasan pagod nila ang rate kada kategory. So niabta na at the highest at 3,900%. Na nag-file kaso na dili pwede na. So ato sila sa court, ingon nila dili na mahimo kay dako kayo. So kangina nigawas na ang ruling, ingon sa korte niuyon siya sa nag-file na illegal ang increases. So therefore, as far as the court is concerned, there is no increase in real property taxes. Okay, okay. Reaction sa taga-broadcast nini. Okay, kaubang Rafi, no? Gusto lang ako ipaklaro siguro. Kini ba kung magpataas kag taxes? Sa akong pagsabot, ha? Pagsabot sa mga yan ng tao, doon na kay plano. Nganong nagpataas kag buhis? Asa nimo ipahimutang ang imong makuha nga buhis gikan sa katawhan nganong nagpataas ka? So, kining diyan dapita ko nagakuan nagauna-una. Unsa ka ang plano sa dakbayan sa Davao? Asa niya ipahimutang palanditan nagpataas kag buhis? Asa niyo ibutang kwarta? Asa niyo ipahimutang? Doon na ba'y gilay down o gipakita nga mga plano ang dakbayan sa Davao? Nganong nagpataas kag buhis? Unsa mang plano nga? Magpahimo magdugang karsada o simentadong karsada? Magpadugang ba o kining para sa panginabuhian sa katawhan? Siguro kanang mo'y diha dapitan ako gusto ipangutana karong mga panahon na gusto nako ilabay sa usa pa ta mo adto siguro nga niabot og mga 3,000 plus ang percent no ang pagtaas karon sa buhis ngano unsa ba plano sa syudad? Gusto na ko ipangutana kay Ver kung kinsa-kinsa ang nagpaluyon ining mong increase sa atong real estate tax din sa dakbayan sa Davao, Ver. Ganito mga, basta taxes pinag-usapan natin, kung sa national, mag-originate yan sa Congress. Sila ang may power na mag-increase ng taxes. Sa case ng Davao City, ang pagpasaka sa taxes, mugi ka na sa konseho. So, pwede lang mahimong request sa usa ka konsehal, mo propose siya pasakaon, o niya pwede po na ang City Hall, ang mayor, tama tong gisulti ni Manny na nasa'y intention o nasa'y paggamitan manay mangayo siya ang increase. So ilabay nimo ng ideya nimo sa council unya ang konseho mo istoryahan na maglalis, magdebate kung angay ba pasakaan. Sa case ng Davao City last year ipasaka. So yung question ni Manny na saan ba nila gamitin? This is one thing I really do not like about this local government. Ang sagot kasi nila diyan ay matagal na daw tayong hindi nag-i-increase ng taxes. So, yun ang problema. Dahil pala matagal na tayong hindi nag-increase ng taxes, mag-increase tayo ng taxes. Obviously, these councilors of Davao do not know na in other places na umuunlad ang ekonomiya, ang pinag-uusapan, tax cuts, kuhaan, bawasan ang taxes. Kasi dumami ang negosyo, dumami nagbayad ng business permit, dumami ang income ng Davao City, babawasan nila. Especially, this scandalous local government, which is spending 800 million a year for peace and order alone. So, ang dami-dami mong pera, pero gusto mo pa ng additional na kwarta. Taasan mo pa yung taxes. Yun lang sinabi nilang rason eh.
kailangan na daw taasan ang real estate taxes kay matagal na tayong hindi nag-i-increase ng taxes. Matagal na din tayong hindi binabawasan ng taxes. Yun ang mas magandang dumating. Mani, unsa sa tanaw nimo ang implikasyon ning maong increase sa buwis na Nakakuan ko, nakadungog ko one time sa gisulti ni Speaker Prospero Nograles nga ang kasagaran nga nahimo niya sa First District mao ang pagpasimento sa atong mga karsada, in which sa iyang pagpasimento sa mga karsada, I think mga 95 kilometers na nga simentadong karsada. Nga mao inungdan nga noy daghang negosyante nga nisulod din ha o nagtukod sila mga negosyo. In which, sa akong pagsabot, kung doon na may mangayo o kining dugang usbaw sa buhis, siguro it is the national government. Tungod kay, si Speaker Nograles, isip usa ka kongresista, nagkuha siya sa kining pondo gikan sa nasyonal, dili sa lokal. So nga sa ato pa, kung doon na untay, mohangyo nga mudugang kag pausbaw sa buhis, it is the national government. It is not the local government. Tungod kay, dili mo po siguro nga negative ra kaya akong pagtanaw, muragwa pa man ko'y kayo nakita sa First District, nga napasiminto og klaro sa atong local government dinhi. Nga diin mo moingon sila nga, oy mapatas ana to og buhis ng inyong lugar dinha tungod kay naka-develop ko sa inyong lugar. In which mo na dakong question sa kung panguna-una. Ngano man nga kini ba hinoong local government nato sa Dakbayan sa Davao, mao pay porsigido kayo mangitag pagtaas og buhis nga wala may klarong gihimo nga mga proyekto sa Dakbayan sa Davao nga makapaagni sa atong mga negosyante sa gawas man o lokal man mga negosyante aron magpanindot sa Dakbayan sa Davao. Okay, giingon man ni Mayor Rodrigo Duterte nga ang mga adunahan lang ang apektado nining pagpa-increase. Saber? Alam nyo ho, itong lumabas na ruling na hindi na pinapayagan ang pagtaas ng real estate taxes, yung mga may-ari ng lupa, yung mga nagninegosyo na nagmamayari din ng lupa, masaya yan, sigurado ako. Kasi, hindi na ganun kalaki ang taxes eh. Pero hindi tama yung sinabi ni Mayor Duterte na kanang adunahan lang ang apektado sa pagsaka sa buwis. Kaya nga pag ikaw kasi nagninegosyo, tinaas, meron kang lupa, ang dati mong binabayad sa taxes, for example, 50,000, dahil times 4 ang increase, ang ibayad nimo 200,000 na. Kuhaon na sa bulsa nimo. Unsay epekto ana? Kung na kay restaurant, na kinanglanon kang waiter, hatag kang upat additional na trabaho, i-cancel na nimo ng plano nimo, kay wa ka na ikabayad. Kay tungod, ibayad nimo na sa increase ng real estate taxes. Na kay plano pasakaan ang sweldo sa mga empleyado nimo. Unya, ang pondo nimo pangbayad sa increase sa sweldo mawala kay ibayad nimo sa real estate taxes. Bisag dili ka tag-iya sa yuta, apektado ka gyapon kay ngano. Nangarkila ka og balay. Unya, nanay yuta. Ang tag-iya sa yuta, nisaka ang bayad sa buwis. So, sa buhaton sa tag-iya sa yuta, pasakaon po niya ang arkila. So, apektado ang nangarkila. So, it is not correct to say, I want to stress that, kanang gisulti ni Mayor Duterte, na ang kabos, ang pobre, dili apektado ho sila. Nanong si Speaker Prospero Nograles against sa maong pag-increase sa buwisan? Actually, yung kay Speaker Nograles, it's a normal reaction. Una, madami ata yung lupa si Speaker Nograles. That's the first thing that I want to believe. Number two, na pwedeng na-offend siya because ang ginawang basis ng increase ng taxes, kasi magaganda na daw ang kalye ng Davao. So, alam niya because he is personally involved na ako ang nagpaganda ng kalye ng Davao, tapos tataasan ng taxes kasi tumaas na ang value ng lupa, tataasan ng Duterte administration. Baka pagdating pa sa huli, pwedeng ikinatakot yan ni Speaker Nograles. Baka ako pa masisi nito. Pinaganda ko ang mga daan sa Davao, ang mga dalan, ang mga infrastructure, tapos ang naging epekto, tumaas ang taxes. Kisay na isala, kabalo na ka, ang PICAS, maayo man na mo, himu-himu buat-buat storya. So, kay kipasimento manggod, taas ang taxes na to ron. Mani, gusto na ko ipangutanan anong ang publiko supak magyud kanunay sa pagtaas sa buwis sa atong dakbayan. Di lang ko dapita mo react kay nagtuo man gud ta nga kita bitong mga consumers kada bitong namalit lang tagbitsin asin wala tay labot sa pagtaas sa taxes sa Dakbayan sa Davao. Bisa na gani ka nang ginatawag natong expanded value added tax or EVAT.
gipatong na sa mga negosyante sa atong gipalit. Mupalit man tag salmon, udong, uon sa padiha. Diha niya gipatong, unsa pa ka